Alright, so sagutin natin tong si Neil. Sir, ano po thoughts nyo sa carbon bow? So, if lagi kayo nanonood sa mga content ko, sa videos ko, kapag tumutugtog ako sa mga gigs, gumagamit ako ng carbon na bow. And hindi to mamahaling bow, guys. Kung ano yung nililink ko sa yellow basket ko, yun talaga siya. So, it's around 1,000. Pag naka-sale, minsan 800 to 900 pesos lang. So, I can give my thoughts on this kasi yun nga first hand experience ko. So, lagi kong kanikwento yung paggamit ko ng bow na to is parang ano lang talaga, wala talaga sa plano. So, gumawa lang ako ng content that I bought a bow that's around 1,000 pesos nga na carbon sa I think sa Lazada pa nung time na yun kasi wala pang TikTok shop nun. So, bumili ako ng bow tapos sabi ko, pag hindi ako nasiyahan, either pag giveaway ko, pero i-review ko siya ng full transparency. Tapos yun, nung simula nung ginamit ko yung carbon na bow, talagang natuwa ako sa kanya kasi maganda yung sound niya for its price, no? Comparing it to wooden bows at the same price point, malaki yung difference. Okay, so bakit nga ba ganun? Kasi yung wooden bows na mumurahin is made of cheap materials, soft wood, no? So, kung hindi kayo familiar sa wood na ginagamit sa violin bows, no? Yung traditional wood, it's called Pernambuco and sometimes yung Brazil wood, no? Although, those two types of wood is coming from the same tree, magkaiba lang yung pinanggalingan nila. So, the soft wood or Brazil wood comes from the outside of the tree and yung Pernambuco yung loob. So, mas dense yung Pernambuco and less dense naman yung Brazil wood. So, if yun yung basis natin, no? So, pag mas malambot kasi, syempre, mas pangit yung resonance niya. So, tandaan natin na ang bows nagre-resonate din. Now, ang carbon fiber kasi, of course, it's made with carbon fiber and resin, 'di ba? So, generally, matigas talaga siya. So, kung mas dense yung isang material kapag ginawa siyang bow, mas may resonance siya. Ganun natin explain kung bakit mas okay yung tunog niya. So, yun nga. When it comes to practicality, ako, pag yung mga students ko want to upgrade and ayaw lang muna magpalit ng violin, sabi ko, sige, try nyo yung carbon fiber na bow. Although, meron ding konting downsides. Kasi, of course, yung mga organic materials like wood, meron siyang softness meron siyang warmth ng quality. Kumbaga, hindi siya sobrang harsh. Yung carbon kasi, since matigas siya, yung sound niya medyo piercing, medyo brilliant or bright. So, yun yung isa sa mga things that you need to consider, no? But, again, kung maayos naman ng technique, kaya mo naman sigurong i-tame yun. Matitame mo naman yan. Now, yun nga, ang maganda dyan, kung bakit lagi ko din siyang ginagamit, kahit na medyo bright yung sound niya, or medyo matalas nga, no, para sa iba, is that, hindi ko siya poproblemahin kapag mainit, pag malamig, pag umuulan, no, kapag indoor or outdoor, pag nag-change yung temperature, kasi hindi naapektuhan yung stick. Unlike yung mga wood, no? Pansinin nyo yan. Kuwari, may lesson kayo. Galing kayo sa labas, pumasok kayo sa loob ng studio, mas malamig sa studio kaysa sa labas. Yung wood, bigla na lang magsi-straight, diba? So, kailangan luluwagan mo. Pag mainit, kailangan sisikipan mo. So, maraming adjustment na nangyayari. And, mas nagiging prone yan sa unevenness ng playing or even damage dun sa wood na ginagamit natin. So, hindi yun dahil mura or mahal yung wood. That's just how wood reacts. So, kung gusto mo ng less na intindihin, a carbon fiber bow is a good option. Now, another one is, of course, yun nga, almost indestructible siya. So, kahit malaglag, kunwari, nagtuturo ka sa mga students mo, gusto mo mag-demo, or papahawak mo sa kanila yung bow, at least kung malaglag yan, hindi yan masibale, hindi masisira, diba? And another thing is weight, no? Kasi ang kahoy, kapag mas dense, mabigat siya kahit na maliit lang or manipis lang, no?
Kapag naman less dense siya, makapal yung kahoy, mabigat din. So, ang carbon, magaan talaga siya. Generally lighter than most bows available sa market na wood. So, yun yung mga factors na nagko-contribute sa kanya. So, lighter na sense na siguro hindi ka masyado mahihirapang balansehin sa kamay mo. Depende sa playing style mo, pwede siyang maging better or worst option, no? Kung paano ka nagre-rely sa bow when it comes to pressure. Kung mahilig kang gumamit ng mabibigat na bow, mag-exert ka ng extra effort. Kung mahilig ka naman sa magaan, hindi ka masyadong malaki yung adjustment. So, yun yung mga pwede mong pag factors in buying one. So, again, hindi naman siya ganun kamahalan. So, yung level of entry niya kahit na limited yung budget mo, pwede mo i-try. Versus buying a cheap wood bow. Kasi ngayon, nagulat ako. May mga wood bows, full-size wood bow na 250 pesos. Pero, syempre, we can expect na maganda yung quality nun. And also yung hair. So, dito sa nabilin ko na hair, although black horsehair yung ginamit, maganda yung kapit niya. Kasi yung ibang wood bows na mumurahin, yung hair na ginagamit is synthetic. So, nylon, ganyan. Ang tagal bago malagyan ng rosin, sobrang dulas. So, of course, hindi lang stick yung kailangan mong intindihin, but also the hair. And, ayun nga, since it's almost indestructible, kahit malagas yan, kahit makalbo yan, para hair mo lang, magagamit mo pa rin siya. At hindi magwa-warp, hopefully, no, hindi mag-warp sa inyo. Kasi sa akin, hindi pa naman siya nagwa-warp. Yan. So, sana katulong to sa pagdedesisyon nyo and good luck sa inyo lahat.